Magandang araw po sa ating lahat, mga kawaki, mga Magandang araw kabisnes, po. mga kalinda. Pero kung gabi sa inyo dyan, magandang gabi, magandang hapon, o tanghali, kung saan man kayo panig ng daigdig. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po. Maraming salamat po sa support nyo dito sa ating channel. For today's vlog ay regarding doon sa pag-sponsor ni Ma'am Erlinda dito kay Prince. Nagpadala po siya ng allowance para kay Prince nitong mga nakaraang araw. At ang ginawa naman ni Prince, mayroon kayatang libro na bibilhin. Yun. Na-order mo na yan at yan na yan. Bale, meron po nung pagkadating po nung allowance ay bumili na po ko agad nung libro na gagamitin ko po. Yan, ito na po siya. Bale, ito naman po yung gagamitin namin na libro para po sa tinatawag naming law in obligation and contracts. Yan po siya. Pero bago po muna natin ay bubuksan muna natin. O yan, i-unbox mo muna. Tawag ba dyan? Unbox? Hindi naman siya nakabox hindi siya unbox. Ano lang siya, buklat. Ayan, buklatin mo na lang. Ayan. Talagang hilyado pa, Ayan. May nabibili na rin kasi nito sa online, tama ba? Sa National Bookstore ba yan, friend? Online siya. Sa online shop niya nabili. So, iba na ang panahon ngayon. Di kagaya nung araw na kapag kakailangan mo ng libro, talagang pupunta ka pa doon sa store para bumili. So, ayan na siya. May bubbles, ano pa tawag dyan? Bubble wrap. Bubble wrap. Bubble wrap hindi bubble gang. Yan, bubble wrap. Ayan. So, ito pala yun. Yan, dito po siya, Ayan po. Bale, Baliktad yata. Baliktad bali, basahin ko na lang po. Ang nalagay po dito ay the law on obligation and contract. Baliktad siya kasi ang kamera natin paharap. By Hector D. De Leon. Sinong author? Hector De Leon. Junior. Junior, pati si Hector M. Kapatid. Ayun, dalawa sila magkapatid. Kapatid. So, ano ba kahalagahan para sa subject mo yung librong ito, friend? Ayan. Ito po kasi kasama siya sa mga major subject namin sa public administration. Dito, tinuturo sa amin kung ano yung mga, ayun nga kung kaparehas ng title niya, kung ano yung obligation mo, paano bumuo ng contract, yan, na ginagamitan siya ng law. Yan, may kita natin dito na ano yung mga obligation mo by the law, yan, mga obligation mo sa isang ginawang contract by the law. Kung paano mo siya i-take o paano ka, paano mo siya ma-obligate yan. Okay. So, ibig sabihin, halimbawa, tayong dalawa, nagkaroon tayo ng kontrata. Halimbawa, ako ang nangontrata sa'yo, tapos ikaw na pa-kontrata. So, ito pinaka-guide para gumawa ng kontrata, yung format. Tama ba? Yung legal na proseso, dito yan, sa libro na yan. Mga proseso, mga Ayun. rights ng isang tao kapag gumawa sila ng contract. Okay. Yun. Kasi mga kalinda, kapag ka gumawa kasi ng kontrata ang magkabilang paanid, kasi kailangan yan ay parehas. Both parties ay parehas. Hindi pa kasi pwede na ang isang kontrata ay magiging one-sided. So, itong guide ng libro na to, dito ang thesis, para pagka gumawa ng kontrata sa magkabilang panig, ay may guidelines ba na naayon sa ating batas sa Republika ng Pilipinas. So, ito sadyang mahalaga. Medyo makapal din ang libro na to. Kaya kailangan mabasa mo lahat to, friend. Ay, talaga naman. Oo, okay. Kabisado mo yan. Ay. Para matuwa naman si Ma'am Erlinda, mga kalinda, Ayan. Yan. Nung nakarang araw pa kasi si Ma'am Erlinda nagpadala ng allowance, So, siyempre, through Gcash yun. Ngayon ko lang in-encash doon sa Gcash, At nag-advance ka na sa akin ng 1K nung nakarang araw, di ba? Kasi ang allowance pa ni Prince na kay Ma'am Erlinda ay nasa 5K yun, mahigit. May mga butal. Minsan 5,175.
Pero yung ngayon, 5,000 something yun eh. May sobra naman yun. Ano? So, bago ko bibigay sa'yo yung allowance mo, ano bang inspirational message na mabanggit mo sa ating mga viewers, lalo na sa sponsor mo kay Ma'am Erlinda Official Vlog, sa ating mga kalinda, yung mga nanonood ngayon? Ayun, ang masasabi ko lang sa mga kagaya ko naman na gusto nga mag-aral ng ganito, yung about sa law, kaya gusto mo yung kurso. kunin yung kurso ko na katulad na public administration, ang masasabi ko sa inyo ay talagang pag-igihan talaga mag-aral kasi ang kapal nito. Mahirap siya makabisado talaga. Pero once na kapag ang course kasi, mas maganda ang kumuha ka ng course yung literal na gusto mo o kaya passion mo siya. Na kahit mahirap man siya, mahirap siya gawin, nakakapagod siya gawin. Pero passion mo nga siya, nai-enjoy mo yon kahit na nahihirapan ka. Nai-enjoy mo yung isang course mo na yun. Kaya kung pipili kayo ng course nyo, mas maganda na piliin nyo kung ano yung pinakagusto nyo talaga, hobby nyo. Na yun, gustong-gusto nyo talaga, hobby nyo talaga siya, tapos na pagtapusan nyo siya. Na sobrang nakaka-proud yun. Talagang proud na proud ka kasi sa 4 na taon mong pag-aaral, diba, nakamit mo na yung pinapangarap mong kurso. Pag nakagraduate ka, ayan. Kapag ano naman, medyo tumabingi naman, okay lang yun, tuloy-tuloy pa rin yun kasi Ano bang sinasabi mong tumabingi? hindi ba Yung grades, gano'n? Oo, kung ibig sabihin, hindi maganda nagiging grades. hindi naman sa hindi maganda, talagang nahirapan lang sa isang yun nga yung nahihirapan, tuloy pa rin yun, syempre tuloy ka pa rin sa pag-aaral mo, pag-igihan mo maigi, di ba nga, kaya nga may kasabihan tayo na yung sa mistake mo, di ba, mas marami kang matututunan sa mga bagay na nagkamali ka kaysa sa mga bagay na hindi mo ginawa. Ayan. So, ibig sabihin na learn, may tawag doon eh. Learn from your mistake. Yun, learn for your mistake. Yun. Ano? So bilang isang scholar si Prince, kasi wala na kaming binabayaran sa mga tuition doon sa school nila, allowance na lang, sa kakagaya nito, mga libro, at kung mga ano pa. Pero yung tungkol doon sa eskwelahan, totally libre po yon. So bilang isang scholar, Prince, paano mo naman na-maintain yung iyong grades? Kasi mukhang maganda yung mga grades mo ngayon. So bilang isang scholar kasi, kailangan mo ma-maintain talaga yung mga grades na hinihingi ng school, di ba? So kagaya niyan, madalas kitang inuutosan na mag-upload ng mga video natin dito at saka yung ating nag-i-edit ka, di ba? Magka nag-i-edit. So, tapos may activities ka pa sa church, marami kang mga ginagawa sa church, di ba? So, paano mo na pagkasya yung oras at dito na-maintain mo ba yung grades mo sa school? Grabe, matindi ang mga tanungan dito. Hindi ko alam na ganito pala. Ganun talaga kasi may ganun, mga kalinda. Yun. Bale, kaya paano mo siya mamamanage, nasa sayo na po talaga yun siya. Bale, dapat matuto ka po magkaroon ng time management. Ayun, yun, pinaka-importante yun. Time management. Time management. Alam mo kung anong oras ka mag-aaral, alam mo kung anong oras ka gagawa ng isang bagay. Yun siya. Kailangan, mas maganda, meron tayong time management. Para ma-balance mo yung iyong mga ginagawa sa araw-araw, ano? Siyempre, yun nga, yung sa pagka-charge mo, sa pag-aral mo, tapos yung pag-upload mo ng mga videos natin, mga pag-edit nyo ng mga videos ko. Kasi hindi naman lahat akong nag-edit, ano? Pero yung talagang pag-upload siya yan, kasi siyang nakakabisado sa computer, mga kalinda, ano? Kailangan talaga yon. So, bukod pa doon, kasi siyempre bilang binata, nakahiligan din na yung mga laro-laro sa cellphone. Naglalaro din ito eh. May oras ka rin ba para doon? A few inches later. Malaga to kasi yon ang nakakasira sa isang mag-aaral, yung paglalaro ngayon ng mga games doon sa computer kaya sa cellphone. Kaya ito, pakinggan natin siya paano niya nagawa niya rin yung kanyang bilang binata, bilang pagsasabay niya ba?
siyempre hindi may iwasan yun eh. Panahon ng kabataan niya, yun ang uso ngayon eh, paglalaro sa kwan, no? So, paano mo naman may advice yung mga kagaya mo mga estudyante na bagamat meron silang ganong hilig, nakakalusot pa rin dito sa pag-aaral, na i-maintain pa rin yung tamang grado. Ayun nga, gaya ng unang ko sinabi, yung time management nga. Kasi 'di ba, kapag nag-aaral tayo, 'di ba, na focus tayo sa pag-aaral natin, mga ganyan. Siyempre, mag-set tayo ng ilang oras para naman ma-relax naman yung isipan sa pag-aaral. Na onting escape lang, na hindi ka ba ma-stress kasi ang karamihan ng tao ngayon na-stress na sobra sa pag-aaral, kaya minsan imbes na mumokay yung grades nila, mas lalo nilang nakakalimutan kasi nga na-stress sila, marami silang iniisip, iba-iba yung iniisip nila. Kaya kahit pa paano masamahan natin ng kasamang pagre-relax na kahit sabihin natin 1 oras lang. At saka sa paglalaro naman, meron naman tayong iba-ibang games niyan eh. Meron tayo yung games na yun nga, yung kagaya ng sa mga iba na may nakaka-addict siya laruin, yan, ganyan. Pero meron din naman tayong games na pagdating sa education, yan, educational games. Ayun, no. Meron games na lalaruin mo siya, mas lalong ma-enhance yung pag-iisip natin, yan, mga pagmemorya ng mga bagay. Yan, maganda po yung laro na puzzle, yan, mga puzzle na laro. Ibig sabihin, nakakatulong din, nakapag-relax ka na, nakakatulong pa sa pag-aaral mo. Kasama rin siya. Meron din po kasing, sa panahon kasi ngayon, marami ng digital, marami ng bagay na. Meron pong kabataan ngayon, meron na pong ginagamit na digital reviewer. Ayun po siya. Kunwari, ang gagawin niyo po itong libro na to, may mga sulat po siya dyan na naka-highlights. Ayan, kunwari, yung mga title niya po na nakalagay dito ay Article 1362. Ayan. If one party was mistaken and the other act fraudulently or inequitably in such a way that the instrument does not show their true intention, the former may ask the reformation of the instrument. Yan. Okay, ano yun? Yung isang title na yon, na buo na yon, pwede natin siyang malagay sa isang game na magiging game reviewer nga kasi siya. Malalagay natin siyang isang game, kunwari, ang nakalagay doon, Article 1336. Yan. Article 1336, kunwari, ang nakalagay doon. Tapos, meron siyang choices na pagpipilian natin kung ano yung meaning ng Article 1336. Yan, kunwari, Article 772, 1772, yan, 1773, yan. Meron siyang educational na mga ganun bagay. So, para ka na rin nagre-review, kung ganun palang gagawin mo sa paglalaro, alos makakibisado mo palang nilalaman ng libro. Kapag sa pagre-review. Kaya pala, pagdating ng mga exam, mani-mani na lang. Kasi lagi ko napapansin dito kay Prince, kapag ka nakatutok ka sa computer, may mga time na yung mga kaklase mo na napapansin ko, mga kaklase mo, di ba, marami silang mga tinatanong sa'yo. Tungkol lalo na kapag malapit na kayong exam. Ano ba yung paano yun? Parang nanghihingi sila ng advice o paano ba yun? Ngayon naman po, ayan, kasama din po yan sa pag-aaral natin, yung magkaroon tayo ng magandang impluwensya ang kaibigan. Yun nga po yung sinasabi ni Papa na nagtatanungan. Ang nangyayari po kasi doon, nagtatanungan po kami. Okay. Kung ano yung mga ni-review namin. Bale, parang lang po siya, quick reviewer lang na, bali isip lang po, tatanungin ko siya, ikaw, ano ba yung Article 1336 sa'yo? Ano ba ibig sabihin yan? Ngayon, sasabihin niya sa akin yung nasa ano niya. Kapag may nasabi siyang mali doon sa naalala niya, edi, kunwari, alam ko naman, tuturuan ko siya para kahit papano, kahit hindi kami tumitingin sa libro, aalala pa rin namin kahit kami-kami lang. Parang nagdidebate pala kayo doon sa isang salita. Parang nagdidebate kayo doon sa article na yon. Kung baga nagpapalitan kayo ng inyong kaalaman. O paano naman kung alimbawa ikaw naman ay may mali? Ayun, kung may mali naman po, sila syempre yung mga kaibigan mo naman, sila naman yung magbibigay ng tamang sagot sa'yo. Ayun. Yan. Kaya kahit magkamali ka, okay lang siya kasi hindi naman siya dapat na, ay, ikaw mali ka, hindi mo alam, ganito, ganyan. Kasi dapat
kapag mali yung isang tao, dapat tatama mo lang din kung ano yung ano. Kasi hindi naman naalos lahat ng isang tao, alam lahat ng ano eh, isang bagay eh. Oh, makakabisa doon. So, ibig sabihin, mahalaga talaga yung tawag dito, yung banding at pagtutulungan. Ano? Yan, circle of friends yan. Ang tawag doon? Circle of friends. Yan, Yan, magandang circle of influence friends. yan. Kaya kailangan, yung mga magiging kaibigan mo, lalo na sa mga estudyante, kailangan yung walang tinatawag na mental crab. Crab, yung isip na ayaw mo alamangan, di ba? Dapat, kagaya nung mga kaklase Crab ni... mentality. Oo, crab mentality. Crab mentality, ano, dapat walang ganon na pag-iisip. Maging sa mga kaibigan natin, dito sa social media, halimbawa sa akin, ano, dapat wala tayong mga ganong klaseng kaibigan para yung ating pagbablog dito sa social media o kaya sa magiging influencer ay magiging swabe yung takbo ng pagbablog at kahit na wala masyadong maraming viewers, wala ka naman makikita nga lagi na mga tinatawag na mga bad comments, ano. So napakahalaga na sa magkakaibigan na lalo na sa mga estudyante, kailangan yung inyong grupo ay walang bad influence, ano? Yung hindi kayo inaakay na maglakwatsa, hindi kayo inikayat na kung saan-saan magpunta. Di ba, friends? Yan. Kaya napapansin ko, lagi sila magkakasama kasi dito lang din yung iba, no? Minsan pag pumasok sila, naka-tricycle yan, dinadaanan nila si friends, tapos yan, papasok na sila doon sa school, ano? Yung buong grupo mo, mukhang pumasaya ta kayo lahat. Ha? Oo. Ano? Yan. Yan, syempre. Sa mga magkakaibigan, madami din kami. Pero, ang madalas na nagsasama-sama, yung kami dito malapit. Yan, so, malapit-lapit lang sa bahay-bahay namin. Ayun, yung tricycle na sinasakyan namin, tricycle yun nung kaklase namin. Bale, mayroon kasi akong kaklase na working student siya, na ang ginagawa niya naman ay namamasada. Nagta-tricycle. Yan. Pero pag pumapasok na, sinasabihan namin siya na, ayun, na wag muna siya pumasada. Bale, sabay-sabay kaming papasok. Hindi kasi kami pumapayag na merong absent sa amin na isa eh. Ayun. Yan. Kaya mas maganda sa amin na sama-sama. Pero kapag sa pagsabay-sabay namin na papasok, dahil hindi siya Pasada. pasada, kami na lang din yung nagbabayad ng pamasada niya. Ayun. Ibig sabihin, yung pinaka-boundary nyo para sa araw na yon, Ay, yun yung kami- binabayaran nyo, yung pinag-ambag-ambagan nyo. So, para maibalik yung kanyang nalulugi na sa araw na yun. Kasi, working student nga siya, ano? At masipag din, ano? Talino rin, ano? Di ba? Ha? Okay rin? Okay din. Oo, yun. Importante talaga, makapasa ka doon sa pag-aaral mo, mga Hindi, ka-linda, no? oo, basta masagutan mo lahat yan, maalala mo lang lahat. Oo. Okay na. So, ayan. So, ayan, yung mga ilang tip natin sa mga nag-aaral dyan. Yan lang siguro yung, sa ngayon, yun muna yung may advice natin. Na kahit anong mangyari, kailangan ay magtagumpay kayo sa inyong pag-aaral. Talagang maraming mga obstacle, maraming mga pagsubok dumadating kapag kayo ay nag-aaral pa. At kailangan malusutan nyo lahat yon, no? Hindi pwede dyan yung patampo-tampo ka, kung kumbaga sa salitang Bisaya ay pasunggod-sunggod ka, baka mayroon kang hindi nagustuhan sa mga klase mo, agad-agad magtatampo ka. Hindi yun, walang ganun dapat na attitude kasi isip bata yun eh. So, kung ikaw, dapat magiging mature yung pag-iisip natin, no? So, ayan. So, ayan mga kalinda, no? Maraming salamat at sinamahan niyo po kami dito sa bidyong ito para po ito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Paki-support po natin yung kanyang channel, ano, para sa kanyang watch hour, ano, si Ma'am Erlinda, yung kanyang mga live, supportahan po natin. At kagaya nung sinabi ko nung mga nakaraan doon sa aking live, na lahat ng mga solid subscriber ni Ma'am Erlinda Official Vlog ay kasama po kayo doon sa gagawin nating parapol ng 6 na lote. 6 na lote yun ha, mga Linda. Para po yun sa December. So, ang magre-recommenda sa akin na sa inyo
para kayo ay masama doon sa parapol at anong malay natin, baka kayong mananalo, ay si Ma'am Erlinda po yon. Kasi siya ang nakaka-monitor kung sino yung laging nanonood ng kanyang mga videos, yung kanyang mga upload. So, siyempre, kailangan nyo rin mag-like, mag-share, at saka mag-comment doon sa kanyang channel. At, siyempre, pinaka-importante sa lahat, subscribe po. Siyempre, isama nyo na rin po yung aking channel, yung Kagwang Wakiwak Official, Kawaki TV Official, at siyempre yung pinuno natin, si Ka-Business Official, Papa Dins TV, at Ka-Business Family, ano? Saka yung mga kasamahan ko pong Kagwang. Kasi nasa circle po tayo nung Ka-Business Team, Ka-Business Family. Ano po? So, alalayan nyo lang po kami. Sana wag po kayong magsawa sa panonood ng ating mga videos o kaya ng ating mga vlogs. Lalo na po yung kay Ma'am Erlinda, no? A few inches later. So, bigay ko ngayon sa iyo yung kwan. Yung kulang pa. May kulang pa ko rito eh. Oo, mga kawak. Hindi Siya ako, na rin ang mag-hawak nito para... pero hindi ako titingin. hindi ka titigil. So, ayan, no? Bali, 5K higit yun, ano? Tapos binayaran ko to libro mo eh. Oh, yan, di ba? Tapos mayroon ka ng alawan na nakaraan na 1K. So, bigay ko ito. 1, 2, 3, 4. 5K lahat na higit. Yung sobra, ito, pinambili natin ng libro mo. So, ayan. Pero, Ma'am Erlinda, ito na. Binigay ko. Kamay. Kamay muna. Ay, kamay ba? Oh, sige. Ay. Tatayo ako. Okay. 1, Ay. 2, Uy. 3, Uy. 4, 4. 4,000! Ayan. Bali 5,000 yung buo, may higit yan. Ayan. Pasalamatan po natin si Ma'am Erlinda, friend. Yun. Oh. Maraming salamat po kay Tita Ma'am Erlinda. Oh. Sa Ninang yata gusto niya eh. Tawag mo sa kanya eh. Ayan. Ninang Ma'am Erlinda, yan po, maraming salamat po sa yun nga po, sa support po sa aking pag-aaral. Yan, na Opo. mabawasan po yung mga gastusin sa pagpapaaral sa akin. So, maraming salamat po talaga. Ayan. Ma'am Erlinda, malaking bagay po yung ginawa mo na yun nga, pagsuporta mo dito kay friend. Bilang magulang, malaking tulong sa amin yan. At malaking kabakawasan sa mga gastusin namin, ano, mga ka-Erlinda. So, asan ba si mama mo? Ba't hindi mo tawagin para isurrender mo yan? Mamaya Ay, asan ba yun siya? Tutulog? si mama eh. Yan, tawagin mo. Tawagin mo yan kay... Kasi medyo masama pakiramdam niya, kaya hindi na namin istorbo, no? Mga ka-waki, mga ka-business, mga ka-Linda, no? Kasi abot ka na yan. Si mama na rin niya yung ahawak ba? Para, Yan, tignan natin siya. yan na rin maghahawak yan. Siyempre, sabagay, okay naman ito magtago ng pera. Siyempre, nakakaipon naman ito, no? Ayun. Ayan na. Ayan. Oh. Ayun, balik. Hello po, magandang gabi. Ayun. Nasukso na po dito. Ayan, pasok na ng gabi. Ano na? Ayun, bali, ito na, papahawak na ito ni mama. Pasalamat kay Mama Linda sa mga sa buwan-buwan na bigay at tulong niya kay Prince na kanyang pag-aaral. Opo. Salamat ng maraming ma'am. Shoutout pala natin, friend, si Ma'am E. Oo. Si Ma'am E. Sige. Banggit. Shoutout po kay Ma'am Edita Salat. Okay. Hello po. Oo. Kay Ma'am Erlinda, official vlog. Kay Inang Ma'am Erlinda Steve Vlog. Okay. Lakasan mo boses kay. Ayan, siyempre, Apen TV, official vlog. At saka, Ka-Ernie TV, official vlog. Kahimas TV, shoutout po sa'yo. Okay.
So yun, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, mga kawaki, mga ka-business, mga kalinda, lalo na kay Ma'am Erlinda, no? Suporta mo nga dito sa amin, ano? Salamat po talaga ng marami. So yan, lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Bira. Ayun. Ulitinda, Erlinda, vlogger na may puso, nagbibigay pag-asa sa bawat